Sinabi yan, di ba? Yes, sinabi mismo yan Presidente. ni Presidente na binablackmail. Oo. Pero sabi niya, dire-diretso pa rin daw kasi meron ongoing na yung investigation. So pinanindigan nila. Oo. Kinancel pa rin po yung passport. Kinancel pa rin yung Pero passport. mga kapatid, nanahimik si Saldi. Right? Oo. Nung nanahimik na po siya, parang nanahimik na rin. Parang, and then nung may nagtatanong, so may kaunting reaksyon. And then nung nanahimik na, tumatahimik na rin. Ang tanong, talaga bang hinahanap nyo siya? Oh. Sa ngayon, walang anumang reklamong tax evasion na naisampa laban kay Romualdez at Saldico sa Department of Justice o sa korte. Di ba kasi tax evasion? Kasi tulad po sabi po ng ating batas, ang unexplained wealth, yung mga binanggit kay Saldico, kay Martin Romualdez, actually po ito ha, lahat ng mga binanggit nilig sa kanila. Pag yan po napatunayan yan, unexplained wealth siya, tax evasion na po yun, tapos na usapan. Aminado naman ito na hirap ang BIR sa pagkakaso dahil sa politika at ang pagkakaroon ng kakampi ng administrasyon. Ngayon, asan na ba ako? Andito pa pala ako. Okay. Nabasa mo ba ito? Itong balita na nag-react ang DFA. Oo, at kasi nagkaroon ng panayam si Secretary John Vic Remulla. At ang, baka siya magbigay ng reaction dito today, no, to clarify ito. Pero ang sinasabi niya kasi doon sa panayam, sa ating pong napakinggan at nabasa nga, na yun daw pong paghanap kay Saldico ay ipinauubaya na niya sa DFA. Yan daw po ay trabaho na ng DFA at labas na ang DILG. Kung tama ang pagkakaunawa ko, kung nanonood ngayon sa atin si Secretary, kami po ay lagi tumatawag sa inyo para po sa imbitasyon ng panayam, kung mamarapatin po lamang ninyo. Pero nagbigay ng reaksyon ng DFA. Ano sinasabi ng DFA? Eto nga Manong Ted, nililinaw ng Department of Foreign Affairs na yung pag-aresto at pagpapa-repatriate dito kay dating Congressman Zaldico, kailangan daw ng coordinated whole of government approach. Aba, ito rin naman yung kanilang sinasabi simulat sa pulpa na whole of government approach. Habang kinikilala daw ng DFA at pinapahalagahan yung sinabi ng DILG, kailangan pa rin daw ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at hindi raw ibig sabihin na tanging DFA na lamang ang kikilos para mangyari ito. Parang nung the last time, di ba Manong Ted, ang sinasabi rin ni Secretary Remulla, naroroon sa Portugal. Etong si Congressman Zaldico, parang nandun daw sa isang secured area. High-end village. Oo. Pero pinabulaanan niya ni Zaldi na siya ay maghain ng kanyang affidavit doon po naman sa Stockholm, Yun. sa Sweden. Anyway, Biglang napunta ng Sweden. So bottom line po mga kapatid dito ay yung po lamang pagsisiguro ng gobyerno na hinahanap pa rin nila si Saldi. Kasi sa iba, yung dating nga ay para bagang, parang nag-iiba ng tono. Ako naman naniniwala na talagang gusto nilang pauwiin si Saldi. Yamang sila na rin naman. Sorry po, nasa mid lang. Sila rin naman na nagsimula ng issue na to tungkol sa flood control na nagkasanga-sanga na, naungkat na yung tungkol doon sa palpak na budget ng 2025. Okay. Kaya dumiretso ng pagdiin kay Congressman Zaldico. Bakit hindi natin tapusin yung storya? Di ba? Opo, kasi nga din kung babalikan natin yung kwento nitong si Arnie Teves, parang hindi ho naman DFA yata ang tumrabaho talaga doon na nag-front. Di lang ho natin alam baka naman Pero malamang katuwang DFA dahil doon sa usapin po ng ugnayan ng bansang, di ba siya sa Laos siya, di ba? Di ba Timor-Leste? I'm sorry, Timor-Leste, right? Na nag-a-apply pa lang that time sa ASEAN. Oo, kaya medyo may effect yun. Anyway, di ba doon ang DOJ ang nanguna rin. Yan. Okay. And
then, anyway, At sige saka wala po. pa tayong ano nun, di ba, Manong Ted, extradition treaty. Pero nagawa nilang mapauwi dito kahit wala tayo nun. Tapos, itong si Alice, habang nasa Wonderland, sinundo pa mismo. Sinong Ayun. sumundo sa kanya? Ay, ikaw talaga. Ayun. Ikaw. Ikaw talaga. O sino ba sumundo kay Alice sa Diba, Wonderland? DILG. Ayun. Okay. Sinong kasama ni Secretary Ben-Hur? Oh, Di ba si Chief PMP? ayan. Nakita mo? Alright. Si Alice Guo yun. Alam nga naman dito sa paghahanap kay Saldi ninyo, di ba? Saldi ninyo. Medyo, kaya yung iba, na parang sabi nga nitong si Aaron, araw-araw kung kinukumusta nito. Yung bantaga ron sa amin, makukulong at makukulong. Sabi ko, it depends. Dito po sasabihin po nitong flood control scandal na ito. Anyway, sa gitna po ng lahat ng iyan, ng ating paghahanap po ng pananagutan at hustisya, wala ho naman po tayong choice kung hindi po pagpatuloy po sa ating pong pagpapagal, sa ating pagtatrabaho. After all, mga kapatid, sa bansang ito, ang ating pong lagi na lamang pong sinasambit ay wala kang choice dahil tayo po naman po ay pinangangasiwaan ng isang gobyerno na Wala. ayaw ko na lang ituloy kasi nga sabi restraint. Abstain daw. Abstain. Muna tayo dito, magbawas-bawas. Sila muna magtika. Sige po, 6:25 na po ang ating isang. Ay nako po mga kapatid, 6:25 na po ang ating tamang oras ngayon. Yun nga, kung 6 years na po and below, hindi ka pa pwedeng hulihin o arestuhin while Congress is in session. Ano man po ang inyong definition noong Congress is in session. Kaso, yung mga kinakaharap na kaso ngayon, clearly, ang bigat. Kagaya no sinasabi mo, Manong Ted, na malversation. Meron pang graft. Diba? Ano nga More namang than mangyayari? 6 years po yun. 12 years nung sa bribery nga, yung direct bribery po nito. At saka ito kasi ilang counts po ang pinag-uusapan dito. Sa mga nagtatanong nga, dito po sa issue po ng flood control scandal, yung nga daw, ano na ang nangyayari? Mamaya, merong press briefing si attorney, baka pwede mo ring matanong siguro mamaya, paano ba ang inyong pagtatanong dyan sa Malacanang press corps? Draw lots ba yan o tok-tok ang pagtanong? At yung bang tanong mo, pwede mong itanong yun lang mismong takdang oras na yon o dapat advance ka magtatanong? Dapat advance kang magpapalista. Kung meron kang gustong ipatanong, tapos usually nililimit nila Para sa napagha- one question, Okay. one follow-up para mapaghandaan nila. But pwede ka namang mag-raise ng hand kung may gusto kang i-follow up dun sa ibang issue. Pero to give chance din dun sa lahat ng reporter sa gustong magtanong, nililimit lang nila. Hindi ka pwedeng magtanong kumbaga, ng hindi pa madami. pwede yung ambush na uri ng tanong na hindi alam nung tinatanong mo. Mas maganda rin naman yun para mapaghandaan po yung sagot, no? At ito lang, kung maaari, siguro sabihin mo na ngayon, kung nakikinig sila dyan, magandang itanong yung, yung naging reaksyon ng DFA sa naging statement po ng kalihim ng DILG. At Pinalista ko na, naobliga Manong ang Ted. DFA. Naobliga ka mo ang DFA, di ba? Na magbigay ng reaksyon. Napalista ko na Oo. para mag-usap na rin sila dun sa kanilang group chat. Oo, kung ano bang nangyayari, bakit sila nagtuturuan ngayon. Bakit all of a sudden kayo nang bahala dyan. Yun ang, kaya nga po, sabi ko nga, sana po magpaunlak sa atin ng panayam po ang kalihim ng DILG para maipaliwanag ito para ho sa mas ilang pahong katanungan sa isyong ito. Kasi marami ang nagtatanong, si Saldi ninyo, ano na nangyari sa kanya? Ngayon, tuloy-tuloy ho naman ang preliminary investigation, ang case build-up, Ombudsman, DOJ, may mga pagdinig po ngayon. Wala nga sa balita na nabalitaan ko
na wala pang kumpirmasyon, pero narinig ko po sa isang balita na pinagbigyan yung motion for reinvestigation ni former Senator Bong Revilla doon sa isang kaso ng malversation ng Supreme Court. At binibigyan daw po ang prosecution ng 60 days to respond. Parang ganun po narinig ko. Sabi ko, medyo medyo panalo po ng bahagya ang depensa doon. Kasi motion Senator for Bong. reinvestigation Sa mga nakaabang po nga sa isyong sa skandalong ito, definitely tayo po ay para sa due process. Kasi nga importante yan, otherwise baka ma-dismiss on technicality. Ang lahat ng inaakusahan ay may karapatan po na ipagtanggol ang kanyang sarili at kumprontahin ang mga nag-aakusa po sa kanila. At yung pong proseso po ng pagsagot sa demanda at yung pong mga ilang pahong pagsagot sa ilang pang mga kung ano man pong mga akusasyon yan, ibinibigay po sa inaakusahan. Pero ang tanong nga po natin dito, gaano ito na naman po kahaba at katagal? Naka? Hindi po ba? Ito ho yung atin ngayon. Kaya doon po sa usapin ng maliban sa mga nandidito ngayon, si Saldico. Siya itong starring dito. At kung inyo po maaalala, siya ang naglabas ng kanyang vlog. Yan. Magkakasunod yun. Ilang pong video. Nung pangatlo, natapos na. Na-timing din naman nung panahong yun na may sinasabi na pambablackmail ng abogado na tinatanggi ng abogado, di ba? Yes. Na, wag nyo nang ipakancel yung passport ko, hindi na ako maglalabas ng panibagong vlog. At sinabi yan, di ba? Yes, sinabi mismo yan ni Presidente na binablackmail. Oo. Pero sabi niya, dire-diretso pa rin daw kasi ongoing na yung investigation. So pinanindigan nila. Oo. Kinancel pa rin po yung passport. Kinancel pa rin yung Pero passport. mga kapatid, nanahimik si Saldi. Right? Oo, nung nanahimik na po siya, parang nanahimik na rin. Parang, and then nung may Bakit? nagtatanong, so may kaunting reaksyon. And then nung nanahimik na, tumatahimik na rin. Ang tanong, talaga bang hinahanap nyo siya? Talaga bang ginagawa ng paraan para po mabilis na matunton at kung ano po ang ginawa mga kapatid sa iba through Interpol magawa rin po sa kanya. Ibig sabihin, kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, Maraming dahilan. hindi, nagtuturuan. Pwede. Oo naman. Resign! Ano ba yan? Naman. Kasi madali na patawanin to Kung gusto, maraming paraan. Yan. Kung ayaw, Nagtuturoan. Tama nga naman. Simulan ang masayang umaga kasama ang Sa kasalukuyan, tangya ang kontratistang si Sara Diskaya pa lang ang nakakasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula sa mga nadadawit sa malaking anomalya sa flood control projects. Yan ay kahit pa may mga big time na politiko o high profile na mga personalidad ang nasasangkot dito. Isa sa mga nag-aabang na may mga makakasuhan ang bagong BIR chief ay ang tax expert at chief tax advisor ng Asian Consulting Group na si Mon Abria. Para sabihin kong magaling at bilib ako sa kanila pag may nakasuhan na sila. Kasi yun yung mahirap na trabaho, pero yung magbigay ng parang inspiring messages, yung mga bagong program, madali yun kahit sinong iupo mo. Pwede naman magkaroon ng new ideas. Pero yung talagang ma-challenge o mabibreak yung malaking barrier na ba't hindi nakakasuhan itong mga korap na politiko and the rich and famous, yun ang malaking hap. Ayon kay Abria, ang mga politikong may unexplained wealth ay kailangang masampahan ng tax evasion. Ang SALN dapat nagagamit na anya para sa pag-iimbestiga. Ilan sa mga nabanggit niya si Martin Romualdez, Saldico at iba pa na dawit sa korupsyon at iba pa na idinadawit sa korupsyon sa flood control. Sa ngayon, walang anumang reklamong tax evasion na naisampa laban kay Romualdez at Saldico sa Department of Justice o sa korte. Di ba kasi tax evasion? Kasi tulad po sabi po ng ating batas, ang unexplained wealth, yung mga binanggit kay Saldico, kay Martin Romualdez, kasunod po ito lahat ng mga binanggit ni Nick sa kanila,
Pag yan po napatunayan yan, unexplained wealth siya, tax evasion na po yun, tapos na usapan. Aminado naman ito na hirap ang BIR sa pagkakaso dahil sa politika at ang pagkakaroon ng kakampi ng administrasyon. Dapat maintindihan natin ang BIR is still a political body. So feeling ko, politika yung unang dahilan. Di ba, pwede mo bang, alba kung kaalyado ng administrasyon, ng presidente. So hindi ko naman sinabi ng presidente huwag kasuhan, pero parang hindi ganun kadali para sa BIR na kasuhan yung kaalyado ng boss niya o yung nag-appoint sa kanya. Maliban din dyan, ayon kay Abria, hindi madaling magkalkal ng mga ebidensya o pabuksan ang mga bank account ng mga sangkot. Bank secrecy dahil kulang yung impormasyon, yung pagiging prima facie tax evasion case kasi madali siya kung meron kang access sa bank account, meron kang mga dokumento. So, tingin ko parang from the onsite as an outsider, ang daling sabihin o i-identify sino yung mga corrupt. Pero pagka isa-substantiate mo na para i-file yung tax evasion case, syempre kung mahina, hindi i-file yung BIR. Maliban sa BIR, nag-aabang din anyang tax expert na mga big time na makakasuhan ng ombudsman. Sa performance ni Ombudsman, inaantay ko din may kasuhan talaga siya. Kasi magaling lahat sila mag-press release eh. Ang ombudsman, una nang inaming may mga shortcoming pero may mga sadya raw talagang hindi madaling gawin kung mahinang ebidensya. Matatandaan na una nang sinabi ng ombudsman noong nakaraang taon na bago ang Pasko ay may ipapakulong na silang mga mamabatas na dawit sa flood control anomaly. Bagay na hindi pa nangyayari ngayon sa pagpasok ng bagong taon at maging ng Chinese New Year. I think he's already acknowledged his shortcoming with regards to over-promising and under-delivering. What we are doing now is under-promising and over-delivering. That's the goal. So, that's something that we have to roll with. Kasi, kumbaga, nung sinabi niya po yun, ang gusto niya talaga na mangyari yun. It's a hopeful wish, di ba? And lahat naman tayo, yun ang gusto. Di ba? So, ngayon, hindi nangyari. So what we want to do is to prove to the people na kahit hindi nangyari nung time na yon, we will get the job done and we will get the job done well. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Attorney Sal, ano masasabi mo sa sinabi ng tax expert? Wala rin bago. Paulit-ulit lang eh. Pero naman kasi, itong BIR kasi, mahilig din mahilig din ng mga press releases. Hindi na lang ginagawa yung trabaho nila. May ginagawa ba, Attorney Sal, ang BIR? Well, obviously, wala. Kasi hanggang ngayon hindi naman napapayal ng kaso dun sa mga tax evader. Sabi ni Mon Abrea, to quote him, hinihintay niyang may resulta ang ombudsman kasi magaling lang daw sa press release. Ano masasabi mo doon? Wala kang bago doon eh. Pinaparot niya lang yung mga dati ng mga komentaryo ng maraming tao. Samantala, Teresa, may 6 na panukalang batas na nakabinbin ngayon sa Senado na naglalayong alisin ng matagal nang ipinatutupad na travel tax sa mga Pilipino bumabiyahe palabas ng bansa. Pinakahuling naghain si Senator Francis Pangilinan na Senate Bill 1843 na nagsasabing pabigat ito sa mga ordinaryong mamamayan at nakakahadlang sa kanilang karapatang maglakbay. Suportada rin ito ni Juan Miguel Zubiri, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva at ang magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. At kasalukuyang kasi alam mo, Attorney Sal, pag babiyahe ka abroad, di ba? Tapos mas mahal kung first class or business class ka. Sa kasalukuyan kasi, yung sinisingil ng mga biyahero ay nasa 2,007 kung ikaw ay business or first class. Tapos 1,620 naman kung ikaw ay babiyahe ng economy class. Ayon sa mga senador, napapanahon ng alisin ng travel tax na ipinatupad pa noong 1977 sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. dahil hindi na ito akma sa kasalukuyang layunin ng bansa na maging mas bukas at competitive sa rehiyon. Layunin ng mga panukala na pababain ang gasto sa travel tax, pasiglahin ang turismo at ekonomiya at gawing mas abot kaya ang international travel para sa mas maraming Pilipino. Tanging ang panukala ni Rafi Tulfo ang nagmumukhaing alisin lamang ang travel tax para sa economy class passenger. Pero ikaw, Attorney Sal, dapat totally ba alisin na yung travel tax na yan or babaan lang ba natin? O nasa-serve pa ba nito yung purpose nito? Unang-una, ayan, kagaya niya si Pangilinan. Di ba matagal na senador yan?
Aha. Ngayon lang siya nagkaroon ng ano, ngayon lang siya nagising na kailangan pala tanggalin. Eh matagal ka na dyan sa Senado. Di ba? Oh, ano bang ginawa mo noon? Wala. Wala rin pagdating dyan sa mga travel tax na yan. Ito rin yung mga bagong ito, 3 taon na kayong nandyan. Ngayon nyo lang. Bakit? Parang naghahanap lang kayo ng mga kadahilanan para magpapogi sa sambayanan. Yun ang nakikita ko dyan. Eh dapat, kung talagang kayo yung mga matapat, noon pa yan, alam niyo naman na ang travel tax, dagdag na pahirap sa mga travelers. Ngayon niya lang sinasabi. Dati nang malaking problema yan sa mga travelers. At ngayon naman, Attorney Sal, upang, kasi pinag-usapan natin dun sa travel tax issue sa mga travelers. Ngayon naman, sa pangkalusugan naman tayo, Attorney Sal, kasi may sinasabi ito na upang mabawasan daw yung siksikan sa mga public hospitals sa Attorney Sal. Iminungkahi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na payagang magamit yung mga bakanting pay ward para sa mga pasyenteng naghihintay sa punong basic ward sa Attorney Sal, lalo na sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga nagpapagamot. Narito ang report ni Angel Pastor. Upang mapabilis ang pagtanggap ng mga pasyente at mabawasan ang pagsisikip ng mga pagamutan, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat payagang magamit ng mga miyembro ng PhilHealth ang mga bakanteng kwarto sa pay ward ng mga pampublikong ospital kapag puno na ang basic wards. Makatutulong anya ang hakbang na ito upang mas mapakinabangan ang kasalukuyang kapasidad ng mga ospital, lalo na tuwing peak season kung kailan umaapaw ang charity o basic wards habang may mga pay bed namang hindi nagagamit. Nauna nang inihayag ni Cayetano ang issue sa pagtalakay ng Senado sa panukalang 2026 budget ng Department of Health. Kwestiyon ng senador kung bakit hindi maaring buksan sa mga naghihintay na pasyente ang mga bakanteng kwarto sa pay ward kung puno na ang basic ward. Nabanggit din niya ang sitwasyon sa Philippine General Hospital o PGH at iba pang pampublikong ospital kung saan kadalasang walang mapwestuhan ng mga pasyente kapag siksika na sa charity ward kahit may bakanteng pay rooms. Sinang-ayunan naman ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang mungkahi ng senador. Gayunman, inamin niyang nagkakaiba-iba ang pagpapatupad nito depende sa ospital. Pero iginit ni Cayetano na kung pare-pareho ang pagpapatupad ng sistema sa lahat ng pampublikong ospital, masisiguro ang mas epesyenteng paggamit ng pasilidad at agarang pagtanggap sa mga pasyente. Dagdag pa niya, nararapat lamang na mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal ang lahat ng Pilipino at walang dapat na maiwan pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9 News. Anong masasabi mo, Attorney Sal? Papayag ba ang gobyerno doon sa idea ni Cayetano? Alam niyo, ano ba ang problema? Ang problema, sabi nila, masikip. Pag masikip ang ospital, ibig sabihin kulang. Kulang ang ospital. Di ba? Yes. Ganun lang kasimple yan. If there is a dearth of hospitals, then build hospitals. Gumawa tayo ng maraming ospital para yung mga pasilidad madagdagan din. Kung madagdagan, hindi magkakaroon ng ganyan problema. Ang problema nga, yung pondo para dyan, ninanakaw. Yun. Attorney Sal, kasi 'di ba sa in Department of Health, I think last month nag sila ng issue na libre yung mga basic ward. So sa lahat ng Pilipino na pupunta sa mga DOH na hospitals, libre magpagamot. Pero Attorney Sal, yung ngayong issue kasi, Attorney Sal, hindi pa nila sinasabi na libre, punuan na nga. No, hindi ma-accommodate for the basic lang, Attorney Sal, yung ward na yun na libre. So kung ikaw wala kang pera, tas hindi ka ma-accommodate dun sa yung accommodation lang na pwede sa libre, mapipilitan ka maglabas ng pera ng Attorney Sal. Pero tama kayo, Attorney Sal, kulang yung ospital. Ang problema, mas nakafocus tayo sa mga kalsada, flood control, pero magdagdag ng ospital, wala tayong time. Kaya nga, exactly. Kuya, nakikita mo na yung problema kung ano-anong ginagawa mong solusyon. Hindi naman yun ang solusyon. Kulang ang ospital, magdagdag ng ospital. Kulang yung espasyo, palakin mo yung espasyo.
Ganun lang naman kasimple yan. Balita ko, Attorney Sal, kulang yung pera nila, kaya mas pinapataba nilang laman ng pera nila. Hindi, kulang. Ano yun? Ninanakaw. Maraming pera, ninanakaw lang. Puntahan naman natin